open your Bible in Judges chapter 15. Nasa Judges chapter 15 na po tayo. Babasahin po natin ang ilang mga talata po. At basahin po natin mula po sa verse 13 for the sake of time para makapag-meditate po tayo on the Word of God. Judges chapter 15 verse 13. Please get your Bibles and read with me. And they spake unto him, saying, No, but we will bind thee fast, and deliver thee into their hand, but surely we will not kill thee. And they bound him with 2 new cords, and brought him up from the rock. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon Samson, and the cords that were upon his arms became as flax that was burned with fire, and his bands loosed from off his hands. Verse 15, And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and slew 1,000 men therewith. And Samson said, With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jaw of an ass have I slain 1,000 men. And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand, and called the place Ramathlehi. Verse 18, And he was sore athirst, and called on the Lord, and said, Thou hast given me this great deliverance into the hand of thy servant, and now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised? Verse 19, But God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout. And when he had drunk, his spirit came again, and he revived. Wherefore he called the name thereof Enhakkore, which is in Lehi unto this day. Verse 20, And he judged Israel in the days of the Philistine 20 years. Kahapon po ay pinag-aralan natin the failures of Samson. Ngayon po ay titingnan natin the misery of Samson. Ito po ay kasama sa pag-aaral natin ng ating nasabi ko sa inyong series of lesson, Strong Man Gone Wrong. So dahil po sa mga pagkakamali sa buhay, nakita po natin na si Samson kahapon ay maraming kabiguan, at ang mga dahilan ng kanyang kabiguan ay napag-aralan natin. Ngayon po titingnan natin yung kanyang naging mga misery o yung mga naging kalungkutan sa kanyang buhay, mga kabiguan sa kanyang buhay. Kaya dito po mga minamahal, the story of Samson as familiar to us, at paanong ito ay magtatapos, alam na alam natin ang kwento. Pero gusto kong makita nyo sa umagang ito na in almost all of his battles with the Philistine, there are many personal grievances na meron itong si Samson. Mga sama ng loob. At ang buhay niya ay punong-puno ng sama ng loob at paghihinagpis. Paano bang maaasahan natin sa isang tao na sa halip na ipinamuhay ang kanyang buhay sa kalooban ng Diyos, ay ipinamuhay niya sa kanyang pansariling kagustuhan? Apakaganda sana ng magiging buhay nitong Samson kung sinunod niya ang dahilan kung bakit siya ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga magulang at sa Israel. He was born as a Nazarite, called to be a Nazarite, to be the great deliverer of Israel. Pero si Samson ay namuhay para lamang sa kanyang sarili. And because of that, there are many heartaches that he experienced.
Maasahan po natin ang ganitong mga pangyayari sa buhay natin kapag hindi ho tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. There will be many miseries in our lives. We will become most men miserable. Kaya I encourage you this morning, huwag niyong tutularan ang buhay na ganito. Huwag ho tayong mag-ala Samson kung ayaw natin maging miserable ang ating buhay. Unang-unang misery sa buhay ni Samson ay sa kanyang relasyon sa babaeng kanyang piniling mapang-asawa, in his relationship with a woman. This chapter opens with Samson going back to his wife. Iniwanan niya yung kanyang asawa sa chapter 14 at dito sa chapter 15 binabalikan niya. At sa laking gulat niya sa pagbabalik niya sa kanyang asawa, ang asawa niya ay asawa na ng iba. Hindi nakapaghintay sa kanya ang babae. Siguro akala ng babae hindi na siya babalik. Pero sa maikling panahon, kakakasal lamang halos ni Samson. Pero yung babae, hindi nakapaghintay sa kanya nung siya'y umalis. At ang ginawa nung kanyang ama, ipinakasal siya doon sa naging best man nitong si Samson. Isipin niyo yung lungkot. No? Parang ito ay kasaysayan ng maraming kapwa natin Pilipino na nag-asawa pagkatapos ng ibang bansa, tapos pagbalik, yung kanyang asawa, may iba ng lalaki. Or vice versa. Na ikaw ay nakipagrelasyon at yung inaakala mo na magiging isang masayang pagsasama sa inyong relasyon bilang mag-asawa, ikaw pala ay hindi na may babalik ang pang-asawa. Bakit? Sapagkat hindi naging tapat sa iyo yung iyong napang-asawa. Ito po ay isang dahilan ng maraming kalungkutan sa tao kapag pumasok po tayo doon sa tinatawag na maling pag-aasawa o maling pakikipagrelasyon. Kaya sa Bible po, tayo po ay binabalaan, tayo po ay pinapaalalahanan, tayo po ay tinuturuan na bilang mga mananampalataya, huwag po tayong papasok sa relasyon sa isang unbeliever. Kahapon nabanggit ko na rin po ito at uulitin ko po ngayon, lalo na kung merong mga nakikinig sa aking mga kabataang babae o mga kabataang lalaki o sa mga hindi pa nag-aasawa at mag-aasawa pa lang, pumili po tayo ng makakarelasyon na tutulungan at dadalhin tayo sa magandang kaugnayan natin sa Diyos, hindi yung maglalayo sa atin sa Panginoon. Yan po ang itinuturo sa atin ng Bible. Kaya nga po sinabi, "Be ye not unequally yoked together with an unbeliever, for what fellowship hath light with darkness, and what communion hath the temple of God with idols? Come out from among them, and be ye separate, saith the Lord." Kaya, huwag ho tayong mag-aasawa ng unbeliever. Pag nag-asawa kayo ng unbeliever, ang unbeliever, ang sabi ng Bible, ang kanyang ama ay ang dyablo at hindi ang Diyos. So, kung ikaw ay anak ng Diyos dahil tinanggap mo si Kristo Jesus, tapos nag-asawa ka ng unbeliever, siya ang ama niya ay ang dyablo, so sino ang biyanan mo? Ang dyablo. So, ito po ay dapat nating maintindihan. Dito po, naging malungkot ang kanyang pag-aasawa kasi nga binalaan na siya ng kanyang magulang di ba? Nung sinabi niya pa lang doon sa unang mga chapters na nabasa natin, sabi niya, gusto ko yung babaeng yun. Sabi sa kanya ni Manoah, yung kanyang tatay, hindi naman yun Israelite Philistine woman yun Bakit yun ang gusto mo? Sa dinami-dami naman ng Israelite woman, bakit Philistine woman ang gusto mo?
Pero nagpilit si Samson. Ang gusto niya, Philistine woman. O, ano ang nangyari? Di, natalikod lang siya at nawala lang siya ng ilang araw. Pagbalik niya, yung asawa niya, may iba ng asawa. Kaya po, this is one of the misery sa buhay ni Samson. Hindi po siya naging masaya sa kanyang pag-aasawa. Hindi po siya naging matagumpay sa kanyang marriage life. Pangalawa, not only in his relationship with a woman, but his misery also can be found in his relationship with his countrymen or his fellow men, yung mga kababayan niya, the fellow Israelites. Nabasa po natin kanina ang maikling paglalahad tungkol dito. Si Samson po ay naging sakit ng ulo ng mga Philistine. Dahil for 40 years, they have been ruling the nation of Israel at walang umaalma, walang lumalaban sa kanila. Pero ito si Samson, walang takot na nakikipaglaban sa kanila. So ano ang ginawa ng mga Philistine? Naghanda sila ng kanilang army, nilusob nila ang bayan ng Israel, particularly the tribe of Judah. At nakakagulat po itong tribe of Judah. Kasi nung sila ay inaapi ng Philistines, hindi sila lumalaban. Nung sila ay inaalipin ng Philistines, they have no army that would fight back. Pero, nung ang Philistine ay lumusob sa kanila, at sila ay nagtanong, bakit nyo kami nilulusob? Hindi naman kami lumalaban sa inyo. Nagpapasakop na nga kami sa inyo, nagpapaalipin na nga kami sa inyo. Bakit nyo kami nilulusob? Ang sabi ng mga Philistine, nilulusob namin kayo dahil sa isa nyong kasama na si Samson. Alam niyo ang ginawa ng Philistines? Ng tribe of Judah? Bigla ka mo lumabas yung kanilang 3,000 army. Napapakamot ako ng ulo kasi meron pala silang mga kalalakihan. Meron pala silang 3,000 kalalakihan sa kanilang sandatahang lakas, sa kanilang army. Ba't hindi sila lumalaban sa Philistines? Ba't hindi sila nag-aalsa? Bakit hindi sila matapang at magigiting na lumaban para sila ay makalaya mula sa pagkaalipin sa Philistines? Hindi, nagpapasakop lang sila. Hinahayaan nilang alipinin ang bayan nila. These 3,000 men will never stood up against the Philistine. And yet, nung si Samson ay gustong dakpin ng mga Philistines, sila mismo ang gumawa nito. They came to Samson, at ang sabi ni Samson, baka papatayin niyo ako. Ang sabi ng mga tribe of Judah sa kanya, hindi, huhulihin ka lang namin. Hindi ka namin papatayin. And we will turn over you to the enemies. Isipin niyo yon. Di ba napakalaking katak sila nun? Sa halip na magkaisa sila at lumaban sila sa Philistine. At sabihin nila kay Samson, Samson, pangunahan mo kami. Lalaban tayo, mag-aalsa tayo. Hindi tayo papasakop. Hindi tayo alipin pa sa mga Philistine na ito. Lalaban tayo. Total, nandiyan ka na eh. We have 3,000 men. Naalala nyo si Gideon? Si Gideon meron lang 300 men. At natalo niya yung mga Midianites. How much more kung itong 3,000 men na ito sumama kay Samson para labanan ng Philistine? Di kayang-kaya nilang itumbay itong mga Philistines na ito? Pero hindi. They were contented na mapaalipin at magpasakop sa Philistine. These 3,000 men won't have the guts and the bravery
to be patriotic enough to fight the enemy. But rather, sila'y lalaban kung kinakailangan against Samson. At sila pa ang dumakip kay Samson. At tinalian nila si Samson at isinurrender nila si Samson sa mga kaaway. Kung kayo si Samson, anong mararamdaman nyo sa ganitong klaseng mga kababayan nyo? Tayo mga Pilipino, nung panahon ng Hapon, kanino ba tayo galit na galit? Sa mga pili, di ba? Pag naalala ko, nung bata ako, nanonood ako ng mga pelikula tungkol sa panahon ng Hapon. Talaga naman nanggigigil ako doon sa mga Pilipinong nagsusuot ng sako, anong tawag doon? Bayong? May bayong sa ulo, natatakpan yung mukha nila. At ang ginagawa nitong lalaki na ito ay tinuturo niya kung sino yung mga guerrilla, kung sino yung mga kalaban ng Hapon. Kaya itong mga ito ay nahuhulit, nadadakip. Di ba? Tawag dyan sa mga taong yan ay makapili. Kasi mas pinili nila ang kalaban, mas pinili nilang kumampi sa kalaban kaysa kumampi sa kanilang kababayan. At dito po, ito yung nakita natin. These 3,000 men of Judah should have been brave enough to fight the Philistines. But they didn't care. Rather, ginamit nila yung kanilang puwersa para dakpin si Samson at i-turn over siya sa enemy. Napakasakit sa loob ni Samson ito. Pero, alam nyo, kung merong isang magandang bagay tungkol kay Samson, kahit gaano siya kalakas at kahit gaano siya kabayolente, hindi niya ginamit ito against sa kanyang mga kababayan. Hindi niya ito ipinagsama ng loob. Kumbaga, hindi niya kinalaban ang mga tribe of Judah. Hinayaan niyang dakpin siya, hinayaan niyang dalhin siya sa mga kalaban, at nung nandun na siya sa mga kalaban, saka siya nagwala. At mababasa po natin yung istorya niya na dito, sa pamamagitan ng buto ng panga ng isang donkey. Yung po yung jawbone o panas. Buto ng panga yun. Di ba? Ng isang donkey. Yun ang ginamit niya, unusual weapon. Yun ang ginamit niya against the enemies. Sabi ng Bible, nakalas niya yung kanyang tali. Parang nasunog lamang ito sa kanyang kamay. At simulan niyang pagpapatayin yung mga Philistine hanggang nagpatong-patong na ang mga patay sa kanyang harapan at siya'y nakapatay ng 1,000 men of the Philistines. Grabe. What a slaughter. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa buhay ni Samson. Pangatlong kanyang miserableng sitwasyon. Una, nakita natin his misery in his relationship with a woman. Pangalawa, in his relationship with his fellow men. Pero ito yung pangatlo at pinakamalungkot. In his relationship with God. And as we close to this subject, I'd like you to search your heart. How is your relationship with God? Kumusta ka naman sa iyong relasyon sa Diyos? Maring bigo tayo sa relasyon natin sa tao, it happens. Maring bigo tayo sa relasyon natin sa ating asawa, it can happen. Pero alam nyo, ang pinakamalungkot sa lahat, yung ikaw ay mabigo sa iyong relasyon sa Diyos. Kasi, yung asawa, yung partner sa buhay, pwede kang baliwalain, pwede kang ipagpalit, pwede kang pagtaksilan, pwede kang lokohin. Yung iyong kapwa Pilipino, at ito yung masakit sa mga OFW, na kung meron silang makakaaway sa ibang bansa, ay kapwa Pilipino pa nila.
o sa USA ng mga TNT, tago ng tago. Kung meron pang magsusumbong sa kanila, ay kapwa Pilipino pa nila. Di ba napakasakit no na inaasahan mo, kapwa Pilipino mo ang tutulong sa'yo. Kaya napakaganda nga nung binitawang salita ni Erap nung naging presidente siya. Sana lang ay napamuhayan, di ba? Sabi ni Erap, walang tutulong sa Pilipino kung hindi kapwa Pilipino. Tama naman yun. Di ba? Tama naman yun. Dapat mahalin natin ang ating sariling bayan. Mahalin natin ang kapwa Pilipino natin. Pero nangyayari yan sa tunay na buhay. Na yung kapwa Pilipino mo pa ang magiging sanhi ng sama ng loob mo sa ibang bansa. Pero ito ang mas masakit at higit sa lahat na sana wag nating maranasan. Yung pati sa relasyon natin sa Diyos, mabibigo tayo. Bakit? Kasi nga, walang dahilan. Hindi naman tayo tatalikuran ng Diyos. Hindi naman tayo ipagkakanulo ng Diyos. Hindi naman tayo pagtataksilan ng Diyos. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Ang Diyos siguro, siya na ang pinaka maaasahan natin. Pero, etong si Samson, maging sa kanyang relasyon sa Diyos, bigo siya. Maging sa kanyang relasyon sa Diyos, punong-puno siya ng sama ng loob, na para bang hindi niya ipinagpapasalamat na siya'y buhay at siya'y may kapangyarihang ganon na nagmumula dahil sa Diyos. Ito po ang makikita natin dito po sa mga talata pagkatapos na patayin niya yung 1,000 tao. Ang sabi po rito, kung inyong nakita kanina, siya ay nanalangin. Sabi po rito sa verse 18, and he was sore athirst and called on the Lord. This is the only time na makikita nyo si Samson nagpray. At ang sabi niya sa Panginoon, thou hast given this great deliverance in the hand of thy servant. Parang thankful siya, no? Sabi niya, binigay mo sa akin ang napakalaking tagumpay na ito sa iyong alipin. Pero tingnan nyo ang kasunod na sinabi niya. And now, shall I die for thirst and fall into the hand of the uncircumcised? Ina mo nga naman ang tao, no? Alam niya na ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanya. Alam niya na kaya hindi siya nalulupig ng mga kaaway ay dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Alam niya. Kaya siya laging nakaliligtas sa anumang banta sa kanyang buhay ng mga Philistine ay dahil ang Diyos ang kanyang deliverer. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng victory. Alam niya yon. Pero bakit ba naman pagdating sa tubig lang na iinumin, tubig lang naghihimutok ang loob niya sa Diyos. Sabi niya, pababayaan mo ba akong mamatay sa uhaw? Sino naaalala niyo rito? Sino pa? Di ang bayan ng Israel. Di ba ganyan ang bayan ng Israel? Pinalaya sila ng Diyos sa Egypt. Itinawid sila ng Diyos sa Red Sea. Nakita nila ang mga himala ng Diyos sa kanilang buhay, paulit-ulit. Pero nung sila'y nasa wilderness at medyo nauhaw lang sila, anong sabi nila? Papatayin ba tayo ng Diyos dito sa wilderness? Sa uhaw? Kaya ba niyang maglabas ng tubig mula sa mga bato? Ito ang problema natin, mga minamahal. Sa araw-araw na nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. At naniniwala tayo at sinasabi natin,
tiyak tayo, pag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. Dahil tiyak tayo'y ligtas. Dahil si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. At hindi tayo pupunta sa impyerno. Tiyak tayo doon. Naniniwala tayo sa Diyos sa bagay na yun. Pero pagdating sa mga simpleng bagay sa buhay natin, yung kakanin mo lang sa araw-araw, yung pangangailangan mo lang sa financial mong problema, pagdududahan mo ang Diyos at sasabihin mo, kaya ba ng Diyos i-provide ang pangangailangan ko? Pinabayaan na yata ako ng Panginoon. Alam nyo mga minamahal, suriin nating mabuti ang ating relasyon sa Diyos. Ano ba ang tingin natin sa Diyos? Lalapit lang ba tayo sa Kanya pag tayo may pangangailangan? Magpapasalamat lang ba tayo sa Kanya kapag lahat ng gusto natin sa buhay ay naipagkakaloob niya? Hindi ba pwedeng kaya tayo lumalapit at sumasamba sa Diyos ay sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat sambahin at purihin? Lahat ba ng ating relasyon sa Diyos ay dahil lamang sa pansarili nating kapakanan at kagustuhan? Hindi ba pwedeng dahil gusto nating mabigyan ng kaluguran ng Diyos dahil siya'y napakabuting Diyos? Mga minamahal, suriin natin ang ating relasyon sa Diyos. Si Samson, dito nyo lang siya nakitang nagdasal. Kasi nauuhaw siya. Nauuhaw siya sa pisikal na tubig. Pero hindi siya nauuhaw sa relasyon niya sa Diyos. Sana ang ating pagkauhaw. Sana lalapit tayo sa Diyos at sasabihin natin, Panginoon, ako'y nauuhaw. Nauuhaw ako sa relasyon ko sa iyo. Gusto ko na mas mapalapit ako sa iyo. Gusto ko na mas makilala kitang lubos. Sana yan yung pagkauhaw na meron tayo. Kasi pagka yan yung pagkauhaw na meron tayo, ang sabi ng Bible, Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Thirst for righteousness. Thirst for God. Not thirst for water. And never question God sa buhay natin. At sasabihin natin, kaya ba ng Diyos? Pababayaan ba ako ng Diyos? Hindi nga siya pinabayaan sa 1,000 nakaaway niya. Tubig lang, pababayaan siya. And so God showed another miracle here. Mula mismo doon sa Joe na ginamit niya na pampaslang ng mga tao, came out water. You see, God can provide out of nothing. Kaya nga siya creator. Do you remember what the Bible said back in Genesis chapter 1? In the beginning, God created the heaven and the earth. And that word created ay ibig sabihin out of nothing. Ex nihilo. God created out of nothing. Hindi kailangan ng Diyos ng anumang source o anumang bagay to create something. Kasi tayong mga tao, nakakalikha tayo, pero out of raw materials. Kailangan may materials tayo para makalikha tayo. Lahat ng ginagamit natin sa paglikha natin ng kung ano-ano ay galing sa nilikha rin ng Diyos. Pero kung wala niyan, hindi tayo makakalikha ng kahit na ano. Pero ang Diyos, He can create out of nothing because He is God. Ibig sabihin, kahit walang-wala na, kaya pa ng Diyos mag-provide. Kahit imposible na, kaya pa ng Diyos gawing posible. Kasi walang imposible sa Diyos eh. Walang hindi siya kayang gawin. And so water came out of that jaw. And so tinawag po ang lugar na yon and Hakhore, sapagkat doon si Samson ay nauhaw at ang tubig na kanyang ininom lumabas mula doon sa jaw of a donkey. Malungkot po ang ganitong buhay na wala tayong lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya sana sa umagang ito as we close, minsan pa, piliin natin na maging tama ang relasyon natin sa Diyos.
At tungkol sa ating mga kababayan, maganda naman yung attitude ni Samson dito sapagkat hindi niya pinaslang ang sino man sa mga Israelites, bagamat pwede niyang gawin nung siya dinarakip. Pero maganda po ang ganitong attitude, yung sabi po sa Bible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. At sikapin po natin na hindi tayo papasok sa relasyon na yung ating makakarelasyon ay unbeliever. So iwasan po natin ang ganitong buhay. Malungkot po ito. At marami tayong magiging kabiguan. Kapag tayo po ay nagtiwala sa tao sa halip na sa Diyos, at mas sinunod natin ang kagustuhan ng tao kaysa sa kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. So, to recap our devotion this morning, Samson had a life that is miserable because he chose to live a life that is not surrendered to God. He chose to live a life that is not separated to God. He chose to live a life that is not sold out to God. Dapat po, tayo po, mga minamahal, maging separated, maging surrendered, at maging sold out sa Panginoon. This is Pastor Jess Marasigan, at sana po sa umagang ito, share nyo itong ating live video. Let others know that Jesus saves. Tell others about this message of hope. There's hope in God. Sabi po ni David, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God. And this morning, this is what I'm telling you. Bakit ka lugmok? Bakit ka bigo? Bakit ka tila wala ng pagtatagumpay sa buhay mo? Umasa ka sa Diyos. Sapagkat sa Panginoong Diyos, siya ang iyong magiging kalakasan at siya ang iyong magiging kalusugan. Hope thou in God, sabi ni David sa kanyang sarili. For I shall yet praise Him who is the health and who is the health of my countenance. Salamat po sa inyong pakikinig. Samahan niyo po ako sa pananalangin and let us pray for our brethren.